Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Niga-niga shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Okay, so ito ho mga ka-action, no, pag-usapan lang po natin. Kasi may nagsasabi na ang 15 million daw na mga kakamping ay naghuro-hiwalay na. Totoo nga ba na naghuro-hiwalay na tayo mga kakamping? At itong pag-visit ni former Vice President Attorney Leni Robredo. Anyway, unahin muna natin itong pagbisita niya dito sa mga ka-action. Okay, basahin po natin ang naging post 10 hours ago. Ayan. Nag-courtesy visit si dating Vice President Attorney Leni Robredo sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority sa Pasig kahapon. Mainit namang tinanggap ng ahensya si Robredo sa pangunguna ni MMDA Deputy Chairman Yusek Prisco San Juan Jr. at General Manager Yusek Procopio Lipana. At anila, kaisa ang ahensya sa bisyon na magkaroon ng inklusibo at resilient na komunidad. Bumisita si Robredo sa MMDA Communication and Command Center para alamin kung paano ang operasyon nito na anya maituturing na isa sa pinakamagandang command center sa bansa. Nagpasalamat din si Robredo sa serbisyong inihatid ng MMDA para sa mga taga Metro Manila. Okay. So ito po, ipakita lang po natin ang picture ha. Ayan po. Ayan. Ayan. Okay. So, itong ginagawa ni Attorney Leni Robredo, napakaganda po nito mga ka-action. Dahil pwede niya po ito may i-apply doon sa Naga once po siya na maging mayor na ng Naga City. Di ba? Kasi mahalaga po ito mga ka-action, no? Napakaganda po ang ginagawa ngayon ni Attorney Leni Robredo na nagbibisita siya sa mga iniahensya ng gobyerno para alamin kung ano ba ang mga klase mga ganito, kasi pwede niya po itong may apply doon sa Naga City kapag maging mayor na po siya ng Naga City. Okay? At kitang-kita naman po natin na kumbaga pag hindi alam ni Attorney Leni Robredo ang mga bagay at kailangan niyang puntahan o bumisita para alamin kung ano ang pwedeng nito, bibisita po yan sa mga ahensya. Ayan. Ito yung klaseng tao, in my own opinion, na si former Vice President ay hindi siya nagmamagaling. Kung hindi niya alam, talagang nakikipag-coordinate siya. Kaya maraming salamat po sa mainit na pagtanggap naman ng MMDA, Manila Metropolitan Development Authority. Okay? Ngayon, may nagsasabi, no, ng 15 million daw na mga kakamping ay naghuro-hiwalay na. Naniniwala ba kayo mga kakamping? Kasi mula nang natalo ito si former Vice President Attorney Leni Robredo noong 2022 ay marami daw ang nanghinaan ng loob ang mga kakamping. Okay? So, yung po, wait lang. Okay? Ako, aminado ako mga ka-action. Nung natalo si former Vice President noong 2022 is talagang hindi ako nanghinaan ng loob. Sabihin na natin, nasaktan, nanghinaan ng loob. Nanghinayang. Di ba? Kaya nga, ang ginawa namin ni Sir John Bornasal, kinabukasan, naglarga kaming Pangasinan kasama ang pamilya nila. Doon kami, nagpalipas ng araw. Dahil gusto namin, iano muna ang sarili namin doon. Di ba? After all, bumalik kami ng Maynila. Okay? Hanggang sa natanggap na namin
Pero ni minsan, hindi sa akin sumagi na iwanan ko si former Vice President Attorney Leni Robredo. Kasi kung narinig nyo o napanood nyo ang sinabi nito, after niya natalo at nagpasalamat pa siya doon sa UP, correct me if I'm wrong, na dumagsa pa rin ang nagpasalamat siya sa suporta. Ang sabi niya doon, natalo man tayo, hanggang ngayon sinasabi niya ang words na yan, hindi pa tapos ang laban. Ibig sabihin ng hindi pa tapos ang laban, yun yung pagtulong niya. Yun yung pagtulong niya sa ating mga kababayan. Kung anong sinimulan niya nung siya ay Vice President ng Pilipinas, yun yung ina-apply niya pa rin at nakikinabang ang ating mga kababayan. 'Di ba? Hindi pa ba tayo masaya na ang former Vice President Attorney Leni Robredo ay ipinagpatuloy ang kanyang laban para tumulong sa ating mga kababayan, nagpatayo ng mga eskwelahan, nagpatayo ng mga dormitory, namimigay ng mga relief goods sa mga nasasalanta ng komunidad, ng kalamidad, nagbibigay ng mga school supply, may libreng paaral, etc. Magsasaka, mga fisherman, at marami pang iba ang kanyang programa sa Angat Buhay program. Kailangan pa ba ni Attorney Leni Robredo makisawsaw sa issue ngayon? Kung nakikisawsaw ito si former Vice President Attorney Leni Robredo, anong mangyayari sa kanya? 'Di ba? Putaktihin siya ng mga trolls, ng mga antay sa kanya. 'Di ba? Siya naman ang gagawing pulutan sa mga vlog. Kaya mas maganda po ito si former Vice President Attorney Leni Robredo na nanahimik sa isyu dahil alam niya kung saan siya magboboses. Ako hindi ko na kailangan si Attorney Leni Robredo para magboses sa mga isyu ngayon. Mas maganda yung tahimik po siya ngayon. At least tuloy ang laban niya sa pagtulong sa ating mga kababayan. Yan ang mas maganda kaysa makisawsaw sa isyu. Pipiliin ba natin? Makisawsaw ka na makisawsaw, manggulo ka na manggulo sa isyu ngayon, pero wala ka namang ginagawa sa ating mga kababayan. Mas maganda pa itong ginagawa ni former Vice President Attorney Leni Robredo na nananahimik siya, pero naging pulutan siya sa maganda niyang ginagawa. 'Di ba? Kitang-kita naman po natin. Kaya mas pipiliin ko ganito ang ginagawa ni former Vice President, ang manahimik sa mga isyu, pero tinutuloy-tuloy niya ang laban sa kanyang programang Angat Buhay para matulungan ang ating mga kababayan. 'Di ba? Mas nakakaano po 'yun, mas nakaka-proud. Kaysa ba naman mag-ingay na mag-ingay, wala ka namang ginagawa, mas lalo ka lang masisira. 'Di ba? Anong nangyayari ngayon sa mga loyalista? 'Di ba? Mas marami na ang gusto ng mga loyalista ang ginagawa ni former Vice President Attorney Leni Robredo. Sa tingin nyo ba, kung makisawsaw yan sa issue si former Vice President, sa tingin nyo ba hahangaan yan ng mga pro-Marcos? Hindi. 'Di ba? Kaya mas maganda po ito mga kakamping ang ginagawa ni former Vice President Attorney Leni Robredo. Maaring marami ang na-demoralize nung natalo siya noong 2022, nasaktan ng hinaan ng loob. Pero hindi po tayo naghihiwalay. Buo pa rin ang mga kakamping na 15 million. Sabihin nyo ako na sinungaling kung ikaw ay isang kakamping. 'Di ba? Kaya itong pagbisita ni former Vice President sa mga ahensya ng gobyerno, malaking tulong po ito sa kanya balang araw. At pwede niyang mai-apply ito sa kanyang komunidad, sa kanyang city, sa Naga City. 'Di ba? Kaya sige lang, suportado pa rin natin si former Vice President Attorney Leni Robredo. Sila Senadora Risa, bilib din tayo sa tapang. Matapang sila dahil nasa posisyon sila, 'di ba? At tama lang po ang ginagawa ni Senadora Risa. Siya to ang nasa posisyon, siya talaga ang magpursige na lumaban para sa katotohanan, 'di ba? Ganun po 'yun. Kitang-kita nyo naman kahit nananahimik si Attorney Leni Robredo sa mga rallies na 2 rallies ngayon. Mula sa Dasmariñas hanggang Iloilo, daig pa sila Kiko Bam
kapag tinatawag na po siya ng host. 'Di ba? Parang siya ang kandidato. Ibig sabihin, malakas pa rin siya sa mga supporters ng mga kakamping. 'Di ba? Yun po yun. Kaya tuloy lang po ang laban natin mga kakamping. Huwag po tayong panghinayangan. Okay? Huwag po tayo panghinaan ng loob. Tapos na po ang 2022. Tanggapin na po natin ang katotohanan at irespeto ang kasalukuyang administrasyon. Suportahan ang maganda niyang ginagawa. Ngayon, kung hindi naman maganda, may magbuboses din po tayo. Okay? Yun lang po. Flexible po tayo. Huwag po tayo masyadong panatiko na katulad ng mga DDS dahil hindi naman bayan ang kanilang pinaglalaban kung hindi ang kanilang iniidolo. Okay? So, yun lang po mga ka-action. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.